Guys, dahil wala nga akong maisip na content, ay samahan niyo naman ako mag-daily in my life ngayong araw. Hi! Na nga ng pagpapalambot nitong munggo, bigla pa nga nag-brown out dito sa amin. Akala nga namin naputulan kami ng ilaw. Natroma na nga kami guys, dahil yung nakaraang araw nga pinutulan kami kahit wala pang disconnection. Pala kailangan lang namin bumili ng mga bagong fuse. Diba nagpapakulo muna ako ng munggo, pinatay ko nga muna at tumakbo muna kami ng daddy Ethan sa palengke para bumili ng fuse. Pagdating nga namin dito sa palengke, inuna muna namin bumili ng 4 na fuse. Sana nga sa fuse nga lang ang sira ng kuryente namin at hindi yung kung ano-ano pa dahil magastos din. Naghintay nga muna kami ng ilang minuto dahil yung fuse nga na binibili namin ay kinuha pa nga nila sa loob. Bigay nga ng fuse, chinek nga kagad ng daddy Ethan kung katulad nga ng fuse na nasira namin sa bahay. Baka nga magkamali kami at matatalakan nga kami ng mudra kung maldita. Tapos nga namin bumili ng fuse, dumiretso nga kami sa palengke ng phase 1 para bumili nga ng tilapia para maprito ko. Alam niyo naman, pag magigisa tayo ng mundo, wala nga masarap na partner kundi nga ang pritong isda. Mahal nga ang kilo ng galunggong ngayon, kaya dito nga muna tayo sa Arroyong Tilapia. Siyempre sa panahon ngayon, masyado na matataas ang mga bilihan. Kailangan nga magtipid-tipid para magkasya ang pambili ng ulam ng tanghalian at hapunan ngayong araw. Sa susunod pang mga araw, kapamili na nga ako ng isda, agad ko na nga rin pinalinisan kay ate. Bumili na nga rin ako ng ampalaya panagdag-palag para sa munggo. Pagdating nga sa bahay, pinalagay na kagad ng mudra kong maldita yung mga fuse na nabili namin kanina sa palengke. Mailagay na nga yung mga bagong fuse, nagkaroon na nga rin ng ilaw. Dumiretso na nga rin ako sa lababo para linisan to yung mga isda na nabili ko kanina sa palengke. 50 pesos nga na presyo na nabili kong tilapia kanina, halos 8 piraso din na nakuha ko. Kailangan talaga pag bumili kami ng tilapia, medyo marami-rami dahil marami rin kami dito sa bahay at ayaw nga namin na nabibitin sa ulam. Kahit nga nalinis na nga yan, natanggalan ng mga kaliskis sa palengke. Din dito sa bahay, tinatanggalin ko pa rin yung mga natirang kaliskis at yung mga bitukan natira din. Makasigurado talaga tayo na malinis na yung isda at pwede na natin prituhin dahil tayo rin naman ang kakain yan. Pag ako nga nagluto ng isda, gusto ko talaga yung tostadong-tostado. Kasi mas masarap talaga kainin pag tostado nga ang luto ng isda. Tapos ko nga malinis ang mga tilapia, naggayat naman ako ng bawang at sibuyas. Ako nga sinunod gayatin yung ampalaya na isasahog ko mamaya para sa munggo. Malapit ko na nga gayatin ng ampalaya, nagpainit na nga rin ako ng mantika para sa piprituhin kong tilapia. Ang init nga ng mantika, habang nilalagay mo ang tilapia, grabe ang usok na lumalabas. Kawali nga, pinagsabay ko nga prituhin ng 3 isda para nga mabilis at makakain na nga rin kami. Sobrang ang gutom namin at nagmamadali na nga kami. Pinagsabay ko na nga igisa yung bawang sibuyas at ampalaya pati yung pagpiprito ng isda. Ito naman sa gitna nga ng pagluluto ko, pag inaabot ka nga ng malas, bigla nga nawala ng gaas sa kalan. Tinalay laging may stock si mudra na gaas para mapalitan din kaagad. Napagpatuloy ko na rin kaagad yung pagluluto ko ng munggo at pagprito nga ng isda. Ito nga yung medyo malambot na ampalaya, ibinuhos ko na nga rin ng munggo. Ibuhos ko na munggo, nilagyan ko nga ng paminta, pork cubes at patis para sa mga pampalasa. Second batch na nga rin ako sa papiprito ng isda. Lagyan ko na nga rin ng kakaunting daon ng malunggay galing sa pananim namin na binigay nga ni Pudra kanina. Medyo healthy nga araw kami ngayong araw. Pagkalipas nga na ilang minuto, naluto na nga rin ang ating ginisang mundo at ating pritong tilapia. Nakita nyo naman ang pagkakaluto ko ng tilapia, talagang tostadong-tostado. Hanggang dito na lang po muna. Yun lang po. Salamat.